gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, at yan din po ating po mga kapatid na nasa kabilang panig ng daigdig. Kami po ay nagpapasalamat muli na kayo po ay aming po makasama sa gabing ito sa ating pong programang Discover the Power of God's Grace. At ang ating pong pag-usapan sa gabi ito ay tulad po natin pong pinag-usapan noong nakaraang Huwebes na spiritual gifts. Ito po ay part ng ating po pinag-aralan noong nakaraang linggo. Kaya ay nakaraang Huwebes po pala mga kapatid. At purihin ng Panginoon, tayo po ay kanyang pinagkalooban muli ng pagkakataon, ng panahon,
at na magandang connection upang tayo pumuli ay magsama-sama sa programang ito ng Discover the Power of God's Grace. Akin pong binabati ang lahat ng isang mapagpalang umaga, tanghali, at gabi po. At sana'y nasa mabuti pong kalagayan ang bawat isa sa atin. At tayo po ay masaya na maglilingkod, masaya mag-aral ng pananasalita ng ating Panginoon sa gabi ito. At ngayon po ay akin din pong tinatawagan natin pong tagapanguna na bigyan natin ng panahon upang siya po ay magbati din sa ating mga kapatid. Magandang gabi dyan sa Pilipinas, Part Rani sa iyo at sa Magandang gabi po. ating partner sa gawain dyan, si Rico, no? At Brother Melvin. At ganoon din sa lahat ng ating mga kapatid ngayon. Ang isa sa aking mga espiritual na anak dyan sa Taguig, si Dali. At ganoon din yung ating kapatid din sa Bataan, Sister Emily. At dyan sa Santiago Bukid, siyempre si Sister Lemmy. At sa lahat ng ating mga kapatid, mga anak ng Diyos, ating mga kaklase sa pag-aaral, magandang gabi, pagpapala ng langit ang ating matanggap ngayon sa napakahalaga na namang katotohanan nating ibabahagi at dapat nating malaman. So, pagpalain tayo ng Panginoon. Part Ronnie, balik sa iyo. Ayan, thank you po, Pastor. At bago po tayo manalangin mga kapatid, nais ko pong aniyahan na bawat sa atin kung tayo po ay mayroon pong nais na idulog sa panalangin, o kayo po ay malayang maglagay po sa atin pong chat box na po, ito rin po ay atin po mapaglingkuran. At ganoon din po, kayo po may mga katanungan na nais nyo pong itanong, hindi naunawaan, gusto nyo pong maliwanagan muli mga kapatid, ay amin pong kayo po ay malayo pong maglagay sa atin pong chat box upang ito rin po ay atin pong masagot magitan na atin pong o sa tulong ng banal na Espiritu. At amin din pong pinakiusap na kung kayo na atin pong ibahagi ang programang ito sa ating pong mga mahal sa buhay, sa ating pong mga kaibigan, at ganoon din po sa ating pong mga naaabot ng ating pong influensya. At atin lang pong i-like, i-share ang programang ito upang sila din po ay maparatna ng balita ng kaligtasan. Siyang atin pong sama-samang matatamo buhat po sa ating po Panginoon. Tayo po sa mandaling manalangin mga kapatid, damhin natin ang presensya ng Panginoon. Dakilan namin Diyos, muli kami po ay dumudulog sa iyo pong dakilang harapan sa oras na ito. At una sa lahat, nais kami magpasalamat Panginoon dahil sa buong maghapon, ang inyong pong pag-iingat, ang inyong pong presensya at pamamatoy, aming pong naranasan, aming pong hinihiling muli sa inyo na gabayan kami ng Banal na Espiritu na siyang magpaunawa sa bawat sa amin upang amin pong sa amin pong mga mapakinggan, sa amin pong marinig, ay hindi lamang ituluman sa amin pong mga pakinig, hindi lamang dumaan sa amin pong mga tainga, kundi bagos ito ay dumaloy sa aming puso at isipan, at magkaroon ng kapangyarihan sa aming buhay, mabago aming puso at Panginoon. At ang Banal na Espiritu ang siyang manahan sa amin pong sa aming puso, Panginoon. Dinalangin din namin sa inyo na gabayan kami habang kami pinag-aaral, ipahina sa amin, ipahiwanag sa amin, at ipakita sa amin, Panginoon, ang katotohanan na nagmubuhat sa inyo pong banal na kasulatan. Ganun din, tulungan din ang bawat sa amin na maintindihan at maunawaan. Tulungan din ang aming tagapanguna, si Pastor Efraim Villarreal, na sa kanya pong pagbabahagi, Panginoon, hindi ang kanyang sarili ang maiangat, hindi ang kanyang sarili, Panginoon, ang maitaas, hindi kayo lamang at walang iba, Panginoon. At na makita ang kalawalatian sa aming pong paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang connection din na siyang ipinagkaloob sa amin. Ganun din, maraming salamat sa kalinawan na aming connection na siyang upang magdala sa amin ng malinaw na pabalita ng kaligtasan ito, Panginoon. Kaya amin dinadalangin, kalakip ito ang paghingi ng mga pagkukulang at pagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Kaya amin dalangin, pangalan ng ito, Panginoon Kristo. Ayan, hindi na po natin patagalin mga kapatid. Atin pong ipagkaloob ang panahon, ang pagkakataon, atin pong tagapanguna si Pastor Efraim Villarreal. Okay, salamat Part Rani.
Purihin ang Panginoon mga kapatid. Isang magandang gabi uli at sa kung saang dako at kailanman ito dumating sa inyo na mensahe, purihin ang Panginoon at pasalamatan natin na habang meron pa tayong energy na kaloob ng langit, gamitin natin ang full force para sa hindi lamang ikalalago kung hindi katatapos kasi yun ang layunin ng Panginoon, matapos talaga ang gawain ng Ebanghelyo. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to all nations, then shall the end will come. Karamihan sa atin gusto nang umuwi ng langit, gusto nang pumunta ng langit, pero kailangan natin ibahagi. Kasi yung gospel, mga kapatid, hindi lang siya nagligtas sa ating pagiging makasalanan, iniligtas din tayo sa ating pagiging makasarili. Okay? So ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral ngayon. Patuloy tayo sa spiritual gift part 2. Yung spiritual gift, mga kapatid, sa lahat ng tao na tumanggap sa Panginoon, doon ibibigay yung naka-experience ng born again in spirit, doon nila matatanggap yung spiritual gift. Huwag tayong ma-confuse sa natural born talent at sa spiritual na kaloob. Yung natural born talent, lahat meron tayong talent. Pero yung tatanggap lang ng spiritual gift, yung lahat lang na tumanggap sa spiritual, yung tumanggap sa Panginoon, nagkakaranas ng new birth experience. Kaya series ito. Sa mga, halimbawa, may ngayon lang naka-attend o series po ito, punta kayo ng Santiago Bukid page, nandun yung series natin. From the beginning. Ngayon, itong topic na ito, yung spiritual gift, hindi lang siya magandang topic, kung hindi mahalagang katotohanan na dapat malaman ng mga mananampalataya. Kasi ito yung doktrina na magbibigay ng katotohanan ng Ebanghelyo, maging tunay sa buhay natin, magiging reality talaga siya. At ang pagiging reality nito, kung paano tayo pag-iisahin sa gawain, sa ikatatapos ng kanyang gawain. Ano? Okay. So ngayon, dahil part 2 na tayo ngayon, ano ang layunin nitong spiritual gift? Dalawa. Number 1, upang patibayin ang mga mananampalataya sa loob ng church. Itong tawag nito ay enrich or indoor program. Ito yung mga pagsamba natin, mga Bible study sa loob ng church, kasama dyan yung Sabbath school. Pero dapat meron tayong time. Kasi tayo na mga Christians, meron tayong mindset kumisan na hindi na natin kailangan mag-aral ng Bible kasi alam na natin lahat. Pero dito, siyempre iba-iba yung stages ng paglago natin. So kinakailangan talaga ma-build up yung spirituality ng church as a whole. Kasi karamihan ng sitwasyon, individual lang yung nag-grow spiritually. Yung iba mga 20 years na, 30 years na, yung pa rin kung ano sila noon. So we are growing in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Ano? So number 1, to build up, patibayan yung mga church members. Pangalawa, to equip the church for service upang yung may mga spiritual gift kagaya ng paggamot, paglilingkod, leadership, sa labas naman ito upang maging patotoo sa kanila at doon sa makikinig sa labas yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. So, dalawang bahagi ang gawain. Sa loob ng church, sa labas ng church. Pero ang gagawa niyan, ang magpa-participate dyan, lahat ng church members. Kasi yung church, hindi yan basketball or football or softball na mga may nanonood at may nagpe-perform. Sa simbahan, ang tawag niya, naglilingkod. Doon sa taas, mga naglilingkod sila. Pero lahat tayo na membro, hindi nanonood, nagpa-participate sa pagsamba at sa gawain. Amen? Okay. Ngayon, mag-shift yung ating focus ngayon sa naintindihan na natin na hindi spiritual benefit, personal benefit yung spiritual gift, kung hindi para sa kapakanan ng buong iglesia. Pag may talent, halimbawa ako sa music, pag mag-concert ako sa church ninyo, pag mag-collect ng offering,
That's for the benefit of the church, hindi sa akin. Okay na, pag-aralan natin yan. Ngayon, mag-shift tayo dito sa tinatawag na prophecy. Ano? Bakit napakahalaga ng prophetic gift sa church? Tingnan natin, part 1, 1 Corinthians chapter 14, verse 4. Bakit kailangan ito yung bigyan natin ng diin? Ito yung part 2 natin ngayon. Ayan, 1 Corinthians chapter 14, verse 4, sabi po dito, ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili, ngunit ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. Nakita niyo mga kapatid, pag meron tinatawag na speaking in tongues, ang nabe-benefit niyan, yung sarili, personal niya yan na ugnayan sa kanyang Panginoon. Pero itong mga hula, itong mga prophecies, para talaga sa ikatitibay ng buong iglesia. Malungkot ngayon mga kapatid, hindi na masyado. Maririnig mo lang yung mga prophecies doon sa mga kagaya nila Dog Bachelor, nila, at least meron tayo ngayon, kaya lang Bisaya, si Pastor Edwin Golfan. Maganda yung mga presentations niya sa mga Bisaya dyan. Panoorin nyo si Pastor Edwin Golfan, napakahalaga niyan. No? Meron din tayong series ng prophecy pag Sunday evening dyan sa Pilipinas. Ano? Nakafocus tayo ngayon sa Daniel 9. Papasok na tayo sa Daniel 10 this coming Sunday. So, alam niyo mga kapatid, yung first, saan sa Bible yung tinatawag na chapter of love? Siyempre sasagutin. 1 Corinthians chapter 13. Karamihan ginagamit yan, may mga magpapakasal, ginagamit yung chapter na yon. Pero yung chapter na yon, hindi yon tungkol sa pag-ibig ng tao. Yung talaga ay dinidescribe ni Pablo kung ano yung katangian ng likas ng Diyos. I-check nyo mga kapatid, kasi meron naman kayong mga cellphone dyan. Sa King James, ang tawag dyan ng love ay charity. Pero sa original, sa Greek, i-type nyo 1 Corinthians chapter 13. Kahit dyan sa umpisa pa lang, verse 1. Ang ginamit dyan, agape. Hindi siya charity. Kasi yung charity, kombinasyon niya ng human love tsaka God's love. Kaya, distorted talaga mga kapatid. Bakit sinulat ni Pablo yung love doon sa chapter 13? Kasi yung chapter 13, sa gitna yan ng chapter 12 tsaka chapter 14. Itong chapter 12 tsaka chapter 14 ng 1 Corinthians, tinutukoy ni Pablo dyan yung mga spiritual na kaloob. Bigyan nyo ng oras, ng pansin yung chapter na yan para makita natin. Tsaka tama yung approach natin kasi meron tayong mga kapatid na pinagdidiinan talaga nila yung speaking in tongues. Kasi pag wala kang speaking in tongues, wala kang assurance of salvation. Yan ang resulta ng doctrine test ka ng Diyos Ama. Pagdating sa New Testament, si Jesus naman, iniligtas tayo ng biyaya lamang, walang mabubuting gawa o kahit anong gawa. Yan, sa biyaya lamang tayo linigtas. Ngayon naman, dispensation ng Holy Spirit, para siyang totoo, no? Kasi kanya-kanyang papel, kanya-kanyang dispensation, kanya-kanyang panahon. Ngayon, para mo malaman masigurado ka maligtas, kailangan nag-speak in tongues ka. Slain by the Holy Spirit. Mga kapatid, paalala lang, the Holy Spirit is not a co-redeemer. Ang Holy Spirit ang magko-communicate, ang magdadala sa atin ng ginawa ng Diyos kay Kristo sa kanyang banal na kasaysayan para maging reality sa buhay natin ngayon. Importante yan mga kapatid. Hindi tayo ililigtas ng banal na Espiritu. Dadalhin ng banal na Espiritu yung katotohanan ng mensahe na naganap kay Kristo para maging totoo sa ating karanasan. Yung not I, but Christ. Ngayon, dito sa spiritual gift,
kung ako ay magkakaroon ng speaking in tongues, para yan sa aking kapakanan. Personal relationship with God. Pero yung pagbibigay ng hula, ngayon, makikita natin sa Bible na pinagdidiinan talaga yung kahalagahan ng gift of prophecy. Bakit? Kasi dito, ito yung dahilan ng gift of prophecy is to build up the church members. I-double check nyo yan mga kapatid, yung mga verses na binibigay natin dito. Kayo mag-aral personal ninyo at ipag-pray ninyo. Kasi karamihan din ngayon, isa sa mga danger, yung namimili o naghumahanga tayo din sa mga speakers, sa mga pastors. Isa lang ang purihin at papasalamatan natin, ang Panginoon. Kung sino man ang mga speakers na gagamitin ng Panginoon, ikalalago, ikatitibayan ng iglesia. Ano? Ingatan natin yung magpuri, maghanga, mag-idolize sa mga preachers, sa mga teachers or pastors. Okay? Ngayon, inuna ko yung verse 4, pero atras tayo ng konti, Part Rani. Chapter 1 Corinthians chapter 3 chapter 14 verse 3. 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Tatapwat May Bisaya ako dito ha. Sige. Tatapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaliw. Yan para sa lahat yan. Sa mga tao, sa church members. Okay, tapos dinagdag doon sa verse 4 na yung speaking in tongues ay para sa personal benefit. Personal walk with God. Okay? Pastor, mali na Tagalog. Oh, go ahead. Ngunit ang taong nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang sila'y matulungan, mapalago at mapalakas ang loob. Ayan. Ang ganda niyan, Part Rani. Kaya sabi ko, mas maganda talaga, lalo na ngayon mga kapatid, madali na mag-aral ng Bible kasi nandyan lang sa cellphone ninyo, iba-ibang translation. Pag hindi nyo maintindihan yung King James, punta kayo doon sa iba. Mag-ingat lang kayo sa ibang translation kasi as a whole sa Bible, meron silang mga tinatanggal. Pero mas maganda ang benefit pag magamit natin yung iba-ibang translations. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa question number 10. Ano? Kanino talaga itong benefit nitong dalawang kaloob na to, spiritual na kaloob? Nandito tayo sa 1 Corinthians chapter 14. Talon tayo Part Rani ng verse 22. Verse 22. Kaya ang pagsasalita sa iba't ibang wika na hindi natututunan ay isang tanda, hindi para sa mga mananampalataya, kundi para sa mga hindi mananampalataya. Ngunit ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay para sa mga mananampalataya, hindi sa mga... Okay. Bago tayo tumuloy, Part Rani, batiin ko muna yung ating mga bagong kaklaseng pumasok. Si Sister Paraluman Panganiban at siyempre kasama natin si Sister Elizabeth, Sister Jocelyn dito sa New York. Si Sister Imelda, partner natin to sa gawain. Nasa Baguio siya ngayon. At ngayon din si Sister Ave. At Sister Merla, magandang gabi dyan sa Milagros. Pakisama si Brother Joseph. Sabi ni Brother Joseph, Pastor, paki-invite mo naman ako. Kasi si Mrs. lang daw nakakapanood. Siguro tag-isa sila ng cellphone. Okay, so magandang gabi dyan sa mga kapatid natin na ngayon lang nakapasok. Reviewin niyo yung umpisa 5 minutes ago or 10 minutes ago. So tinan natin Part Rani, ano? Tinan mo, yung palang pagsasalita,
yung strange tongue, ay tanda ito. At tanda ito, hindi sa mga nananampalataya. Kung hindi, sa mga hindi nananampalataya. Nananampalataya. Sa Bisaya, sa mga dili pa mga tumutuo. Bakit napakahalaga itong hindi lang siya magandang topic, kundi mahalagang dapat matutunan natin ang katotohanan ito. Kasi nga, halimbawa, mag-speaking in tongues ako sa loob ng church, Patrani, no? Yung mga taga-church ba, believers yon o hindi? Siyempre believers. Meron ako nakausap noon kasi baka may bisita. O bisita lang siya. Pero karamihan na nandun sa church, believers talaga yan. So yung speaking in tongues, hindi yan para sa believers, kung hindi sa mga unbelievers. Kita mo to, Patrani? Di ba ang ganda nito? Ngayon, ito naman ang mga hula na pag-aaral ng prophecy. Hindi naman ito para sa unbelievers, kung hindi sa mga believers. Kaya kung minsan mga kapatid, yung public evangelism natin, bigla natin babanatan ng mga Daniel and Revelation na ngayon lang nila naintindihan. Tayo nga sa loob masyado hindi pa natin naintindihan. Pagdating doon, lalo na ngayon, isang linggo lang yung mga panahon natin ng program ng preaching natin ngayon. Paano yun maintindihan? So dapat maibalik talaga ang ma-re-educate tayo dito sa spiritual gift na ito, yung topic ng Bible tungkol sa spiritual gift. Kasi as much as gusto natin ipaalam sa mga tao na si Jesus ay darating na maguli, pag hindi nila alam kung ano yung first coming ni Jesus na doon tayo iniligtas, ang iniisip ng mga tao, sakala pa lang sila ililigtas pagdating ni Jesus. Harvest ang tawag noon, mga kapatid. Pag may chance kayo, basahin nyo, pag-aralan nyo, Three Angels Message, Revelation 14. Ang message, itinanim yan yung everlasting sa puso ng mga tao. Doon sa tumanggap, lalago yan. Doon sa hindi tumanggap, lalago din yung hindi nila pagtanggap. Pagdating ng ending, pagdating ni Jesus, harvest time. Doon sa nagbunga, anong bunga ng everlasting gospel? Those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. They have the patience of the saints. Yun ang aanihin ni Jesus. Doon sa mga hindi tumanggap, ang aanihin doon, unbelief, eternal damnation. Dapat maliwanag to sa mga tao. So napakahalaga, mga kapatid, pag magturo tayo ng mga prophecy, mga Daniel, para na to sa mga tumanggap, sa mga believers na siya. Ulitin natin. Patrani, pa rin pa ulit ng sa Tagalog yung maganda mong translation. Patrani, baka nakamute kayo? Wait nga po. Sorry po. Oh. 1 Corinthians 14:22. Tayo po dito. Kaya ang pagsasalita sa iba't ibang wika na hindi natututunan ay isang tanda. Ngunit para sa mga mananampalataya, kundi para sa mga hindi mananampalataya. Ngunit ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay para sa mga mananampalataya, hindi sa mga di nananampalataya. So meron palang kinakaukulan itong mga mensaheng ito. Hindi lang siya basta mensahe kasi prophecy, magwawakas ang sanlibutan, darating ang Panginoon. Doon sa mga ngayon lang nakarinig, hindi nila maintindihan yon. Ano? So, i-review natin ito para maging tama yung approach natin sa public tsaka sa loob ng church. Anong message natin sa loob ng church? Anong bigyan natin ng emphasis? Yung prophecy sa loob ng church. Sa labas, ang bibigyan natin ng emphasis, yung gospel. Kasi pag preach mo yung prophecy dun sa labas, hindi ka agad nila maintindihan yan. Okay, sana maliwanag na ito sa atin, mga kapatid, ano? Okay. So, binigyan ko na ng diin pero babasahin ko pa uli itong comment dito sa English, no? Para doon sa mga, for the benefit ng mga sa hindi Tagalog, hindi masyado nakaintindi ng Tagalog. The purpose
of the gift of tongues is not for the benefit of the believers themselves. Nakagaya ng mga tinuturo ng karamihan ngayon. Kung hindi ito ay ebidensya sa mga hindi pa nananampalataya na tayo ng mga tumanggap sa Panginoon ay naihahayag natin ang mensahe sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng gabay at pagturo ng banal na Espiritu. Hindi ko alam kung naliwanagan tayo dito, but by the grace of God, dinadalangin ko na sana maliwanagan tayo sa aspetong ito. The prophetic gift is for the benefit of the church as a whole. For what purpose? To edify and exhort believers in their Christian walk. Na pag-aralan natin yung walking in the Spirit. Pag sinabing sa Bible na Christian walk, paglakad sa pananampalataya o lakad sa Espiritu, pamumuhay Kristiyano. Okay mga kapatid? Tuloy tayo. Dito tayo sa question number 11. Ano ang ibinibigay na payo ni Pablo sa church tungkol dito sa tinatawag na prophecy, hula o turo? Remember, pag prophecy mga kapatid, hindi siya hiwalay sa gospel. Prophecy in the light or in the context of the gospel. Kasi merong prophecy, timeline yan, para ipakita ng Panginoon kung paano dinidistort ng kaaway yung mensahe. Hindi niya lang ipe-persecute yung mga believers, i-distort niya yung mensahe para pag meron tayong maling mensahe, maling pag-unawa, mali ang ating karanasan. Kung kulang ang ating pag-unawa sa mensahe, kulang ang ating karanasan. Pero pag meron tayong tama, ang magkakamali lang dito yung mga nagtuturo. Kaya ini-encourage natin na huwag tayo magdedepende sa mga nagtuturo. Kung anong narinig nyo kahit sino nagtuturo, i-double check nyo sa Bible ninyo at mag-pray kayo ng personal study, kausap nyo ang Panginoon at gagabayan kayo ng banal na Espiritu. Hindi tayo aasa sa mga speakers, mga teachers, mga pastors. Maganda yun, marami tayong naririnig sa iba't ibang mga speakers. Pero laging isasangguni kung anong sinasabi ng speakers, kung sang-ayon ba ito sa Bible in its context. Partrani, pwedeng pabasa ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 20. Kasi dito sa Thessalonians, di na sila nagtatrabaho kasi darating na si Jesus. Tapos, marami mga false prophets na nagpapangga, papadala ng sulat, kunyari galing sa mga apostol itong sulat na ito, yung pala malilin lang sila. Kaya napakahalaga. Anong sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 20? Ayan. Unang Tesalonica 5:20, sabi po dito, at huwag ninyong hamakin ang mga pahayag ng Diyos. Yan. Maiksi lang ito. Isa ito sa mga bala pang memory verse contest, Partrani, yung mga young people natin sa AY, pag merong mga memory verse contest, madali lang. Do not despise prophecy sa King James. Despise not prophesying. Despise not prophesying. 3 words lang. Do not utterly reject prophecies. Napakahalaga yung prophecy kasi dito, yan ang GPS natin. Iniligtas na tayo ng Panginoon, pero nagbabiyahe tayo papunta doon sa final end natin, papunta ng langit. Hindi galing sa ating sarili, kung hindi yung ating lakad at pamumuhay habang naglilingkod at naghihintay na maluwalhating pagdating ng ating Panginoon. Paalala lang mga kapatid, yung everlasting gospel para sa lahat ng tao. Kasi kaligtasan yun na ginawa ng Diyos kay Kristo para sa lahat ng tao na dinadala ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will convict the world of sin, righteousness, and judgment. John chapter 16, verses 8 to 11. Pero yung second coming, mga kapatid, glorious as it is, masaya lang yon at maganda lang yon para sa mga nanampalataya.
Doon sa hindi tumanggap kay Kristo at ayaw kumilala sa Kanya, hindi exciting yon. Lagi kong inuulit-ulit ito sa mga preaching ng evangelism natin. Sinong excited o gustong sumama, pumunta ng airport or bus station or sa pier, sasalubungin natin yung hindi natin mga kakilala. Maliban lang kung taxi driver ka kasi yun ang susalubong ka ng pasero for your benefit. Pero yung excitement na sasalubong ka sa darating dun sa eroplano bababa na hindi mo kakilala, you're wasting your time. Kaya napakahalaga yung first coming ni Jesus, salvation for all. Second coming, hindi na siya salvation. Yan ay harvest ng everlasting gospel. Pwede pabasa ng Hebrews chapter 9 verse 27. Patrani, patingin nga. Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews chapter 9 verse 27. Sabi po dito mga kapatid, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Okay. So verse 27 yun, ano? Ako. Sa 28. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan sa marami. Sa ikalawa ay papakita sa hiwalay na kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisihintay sa Kanya. Pwede pa basa sa English? Ay, basahin ko sa English, ha? So Christ was once offered. Isang beses lang siya inihain. Siyempre, dun sa cross yun ang tinatawag. Upang dalhin ang kasalanan ng, yung sinasabi ditong marami kasi ina-address ni Pablo yung Hebrews, the book of Hebrews, sa mga Hudyo na naging Kristiyano at nasa panganib ng gusto naman bumalik dun sa mga rituals. Kaya yung word na many doon, specifically ina-address niya sa mga Hudyo. Pero yan, ginawa ni Kristo once and for all para talaga yan sa lahat ng tao. Okay? Ngayon, pagdating ni Jesus, yung sinasabi ditong without sin, may King James ka ba dyan, Patrani? Verse 28, 9:28? Or so sa English po? So Christ was once offered, ito po ba yan? So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Kaya sinasabing he will appear the second time without sin. Pagdating ni Jesus, hindi niya tayo ililigtas mula sa kasalanan. Kasi iniligtas niya na tayo nung unang pagdating niya. Pagdating niya dito, na without sin, harvest na yon, mga kapatid. Kaya napakahalaga na pag-aralan natin yung prophecy. Maganda yung nangyari dun sa Masbate nung nandun ako. Nasa Japan ako, tinawagan ako ng district president tsaka yung mga elders. Kasi merong tinatawag na association. Mag-umpisa yan ng Wednesday hanggang pa Sabado. Pero ginagawa nila ngayon, para ma-prepare at masaya yung association, ginagawa mula Sunday. Sunday afternoon, meron na talaga siyang series. So nag-series kami nung Daniel chapter 8 to 11. Pero hindi natapos yung verses 40 to 45 kasi may mga iba pang speakers. Pero mula Sunday hanggang Thursday, ako naging speaker. Ano? Diyan kila Sister Mirna Dr. Lero yung nakikita natin dito, kasama natin. Okay, Patrani, tuloy natin dito sa pag-aaral natin. So yung prophetic gift, mga kapatid, napakahalaga nito na wag nating ibaliwala. Marami rin sa atin na ayaw ng mga prophecy kasi pag ito ay pinag-aralan natin ng sariling talino at pag-unawa, maguguluhan talaga tayo. Kasi napag-aralan na natin yan, yung mindset natin, hindi talaga ito magpapasakop sa Panginoon. Kinakailangan natin kilalanin at kilalanin ang gabay ng Banal Espiritu. The Holy Spirit will guide us into all the truth. Ano? Ngayon, ang iingatan natin sa lahat ng pag-aaral natin, the measuring stick for lahat ng katotohanan ay Bible lamang. Yung mga ibang referensya,
Okay yun kasi meron tayong mga documents yun ng mga sinulat ng mga tao. Pero isa lamang yung sukatan ng lahat ng katotohanan na ating tatanggapin. Lahat ng mga kung anumang mga referensya yan, kailangan isang guni sa Bible mismo. Okay? So, paalala to sa atin mga kapatid. Napakahalaga. Kaya, gawin natin na lifestyle, yung mag-spend time tayo sa Panginoon, pag-aral ng Bible. Kung mayroon kayo narinig sa mga ibang speakers, sangguni sa Bible, sangguni. Double check nyo yung pretext, yung context ng sinasabi ng preacher. Kasi marami ngayong preacher, kukuha ng isang verse, magpipreach ng isang oras, ini-expound nila, maganda yun. Pero, isang verse lang. Baka mamaya hindi yun ang ibig sabihin ng sumulat, hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo. Ano? Kaya, yun ang iingatan natin, mga kapatid. Pwede pa basa ng Amos 3:7, kapatid. Patrani. Amos 3:7. Bakit mahalaga yung prophecy? Baka nakamute kayo, Patrani. Sorry po. Sorry po mga kapatid. Amos chapter 3 verse 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. So kung merong gagawin ng Diyos, inihayag niya ito sa kanyang mga lingkod. Sino mga lingkod niya? Ang kanyang mga propeta. Saan ito? Doon sa Old Testament. Ngayon, pag nakita niyo itong lihim or secret, hindi dahil may tinatago ang Panginoon. Kung hindi, naging secret ang ginamit dyan kasi yung mind natin, yung isipan natin, by nature, ayaw talagang umunawa at hindi nito mauunawaan kahit kailan ang tungkol sa Panginoon. So gusto ipahayag ng Panginoon ang kanyang sarili kasi hindi naman siya makadirect sa atin. Gagamit siya ng mga lingkod. Yan yung mga propeta sa Old Testament. So sa Old Testament, yung mga hula doon tungkol kay Kristo sa ating kaligtasan. Kaya yung prophecy, hindi lang yung mga timeline, mga years. Importante yon kung anong events doon. Pero bakit nangyari yon? Para nga sa mensahe na malaman natin na ang kaligtasan natin, laging may gustong mag-distort. Ano? So tiyak, sabi dito tiyak na ang Panginoon Diyos, wala siyang ibang gagawin kung hindi. No. Anong gagawin niya para sa ating relasyon? Ipahayag ang kanyang mga sekreto. Yung mga, ang tawag nito sa Bible talaga, mystery. Kasi di mo nawa ng mind. Sa kanyang mga lingkod na propeta. Thank you, Patrani. Isa pa, Revelation chapter 1 verse 3. Ano ang mangyayari? Ano ang meron sa mga nanampalataya na nagbabasa, nakikinig at nag-aaral ng mensahe ng hula, prophecy? Revelation Tagalog. Chapter 1 verse 3. verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Okay. So dito may time element. Pag sinabing time malapit na, siyempre darating ng Panginoon. Pero pagdating sa buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito nag-i-exist. Meron tayong instinct sa buhay natin mga kapatid na sa ayaw natin o hindi, meron tayong feeling na para tayong immortal, parang hindi tayo mamamatay. Meron akong mga bagong katropa doon sa Mindanao. Isa sa mga elders natin doon sa Mindanao sa Misamis. Gabi-gabi pagkatapos ng preaching, may merienda, maglalaro kami ng pingpong. Ngayon, naglalaro sila, ang bagong uso ngayon, pickleball. Bigla na lang namatay doon sa naglalaro ng pickleball. Elder, isa sa mga elders doon sa church. Malaking church yun. Naging barkada ko na napakalungkot mga kapatid. Hindi natin sigurado yung buhay natin. Kung kailan ito. Hindi yung kukunin ng Diyos o tatawagin, hindi yun ha.
yung buhay natin dito, tayo mga kapatid ay mga mortal. So pag sinabi ditong the time is near, totoong malapit nang bumalik ang ating Panginoon kasi gusto niya na tayo dalhin sa langit na bayan. Pero wala tayong tiyak sa ating buhay sa mga pangyayari. Ang katiyakan lang natin, salvation, eternal life in Jesus Christ. Pero dito sa mundo, anytime pwede may mangyari sa atin. But by the grace of God, pinipreserve niya yung buhay ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ano ang meron tayo? Blessing, kaligayahan. Yung blessed yan, yung mapalad, happy. So pag tayo ay nag-aaral, nakikinig, at tumutupad sa mga naisulat ng hulang ito, ano ang pagpapala natin? Masaya tayo, happy tayo, dahil alam natin na ang oras ay malapit na. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Okay? So, isa pa. Si Jesus. Matthew 24:14 and 15. Brother Rani. Matthew 24, verses 14 and 15. Si Jesus ang nagsasalita nito doon sa Mount Olive. Matthew 24:14. Kaya po dito, at ipangaral ang ibalhilyong ito ng kaharian ng sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magagayoy darating ang wakas. Yan. Ano ang reference ni Jesus dito ng gospel at darating yung wakas dito sa verse 15? Nakamute kayo, Patrane, na-mute nyo. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira sa sinasalita na pamagitan ng propeta Daniel na nakatayo sa banal, unawain ng bumabasa. Yan. So yung reference ni Jesus dito sa preaching ng gospel in all the world bilang patotoo sa lahat ng bansa at ang wakas ay darating, naka-context siya doon sa hula ni Daniel. Nakita nyo? Para maintindihan natin yung tatayo sa dakong banal. Ano ang tatayo doon? Yung abomination of desolation. Ano sa Tagalog yun, Patrani? Karumal-dumal? Na nagdadala ng kasiraan? Ano ba yan? Patrani? Abomination of desolation. Ano sa Tagalog? Karumal-dumal po. Karumal-dumal na dadala ng kasiraan. Yan. So, mga kapatid, para maintindihan natin ano itong abomination of desolation na tinutukoy ni Daniel, pag-aaralan natin yung Daniel. Kaya meron tayong study every Sunday tungkol doon sa Daniel. Okay, mga kapatid? Yan. Ngayon, dito tayo sa question number 12. Ano naman ang babala ni John? Si John the Beloved. Tungkol dito sa prophetic gift. Bakit mahalaga itong prophetic gift na merong babala? Patrani, 1 John chapter 4, verses 1 to 3. 1 John chapter 4 verses 1 to 3. Mga minamahal, huwag kayong magsisibaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay nasa Diyos. Sapagkat maraming nagsisilitaw sa ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Wow. Tingnan niyo mga kapatid. Ha? Go ahead. Verse 2. Dito nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Verse 3. At ang bawat espiritong hindi pinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kita nyo? Panahon pa ng mga apostol. At least si John yung huling alagad na namatay. Nagbigay na siya ng babala na meron palang magtuturo na nakakalat na sa buong sanlibutan na si Kristo ay hindi Diyos. Maliwanag dyan na si Kristo, kinakailangan ituturo na si Kristo ay pumarito sa laman. So pag sinabing pumarito sa laman,
Si Kristo by nature is God, came and was made flesh. Ngayon, pag si Kristo ay inilagay lamang natin siya bilang flesh lamang, ang sabi dito ng Bible ay antikristo. So yan ang iingatan natin mga kapatid. Kasi maraming magtuturo, lahat ng turo gagamit ng Bible out of context. Kaya nga ang babala natin dito sa ating pag-aaral sa ating programa, lahat ng sino man magtuturo, including Kuya Epi, isasangguni lagi sa Biblia. Dito maliwanag si John na ipapahayag natin si Kristo bilang Diyos nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Hindi siya tao, paano niya tayo ililigtas? Okay? Binabati natin si Sister Banji, anak ito ni Brother Melvin, nandun sila sa Taytay. Welcome, magandang gabi dyan sa inyo. No? Sister Banji. Okay. So, ano naman, si Pedro naman, si Jesus. Si Jesus, anong sabi ni Jesus? Matthew 24:24, tsaka chapter 7 verse 15. Itong chapter 7 verse 15 sa context ito ng Sermon on the Mount. Ano naman ang sinasabi ni Jesus tungkol sa mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta sa mga huling araw? Anong gagawin nila? Matthew 24:24 and chapter 7 verse 15. Part Rani. Matthew 24:24. Tayo po dito. Sapagkat may mga magsisilita ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa't ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. Yan. Kita mo? Kahit yung mga matured na sa pananampalataya, ang goal pa rin ng kaaway, iligaw. Tandaan natin mga kapatid, sa langit, walang kasalanan, pero nadali ni Satanas yung 1/3 of the angels. Si Adam at si Eva, wala pang kasalanan, na nadaya pa rin sila doon. So tayo, na yung likas natin, ay pabor talaga sa prinsipyo ni Satanas, yung law of sin and death. Sa ayaw natin o gusto, yun ang pabor ng, doon tayo nakaugnay, yung likas natin. Kaya napakatindi ng warning ng babala ng ating Panginoon Hesus ng kanyang mga alagad na mga propeta. Salamat Partrani doon, no? Verse 7, verse 15. Sige, sige. Matthew 7:15, oo. Ayan. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, tatapwat sa ay may lubong maninila. Kita nyo? Paano magdadamit yung lobo na mananila ng balat ng tupa? Paano niya idadamit yon? Siyempre, papatayin niya muna yung tupa. Tapos, ipe-preserve niya yung balat, yun ang ika-cover niya. Anong ibig sabihin yan? Maling turo, pero ang gagamitin, Bible. Ang gagamitin niya, salita ng Diyos. Sabi ng kaaway kay Eva, sinabi ba ng Diyos? So, mag-i-inject siya ng pagdududa eh. Sinabi ba ng Diyos? Kaya maririnig mo dyan lagi sa mga debate, mababasa ba? Ang mga itatanong dyan sa debate, yung totoong hindi mababasa. Kaya yan ang challenge sa debate, mababasa ba? Ang sagot naman natin, kung mabasa ko, kasi gusto natin lagi may patunayan. Sa halip na dalhin natin yung katotohanan sa tamang telling the truth in love, sumasakay tayo. Isa yan sa pandaraya ng kaaway. To distort the gospel, you have to engage in debate. At doon sa debate, kahit totoo yung sasabihin ng kalaban mo, o kahit totoo yung sabihin mo dahil katunggali mo siya sa debate, hindi nila tatanggapin. So habang tayo ay palapit na palapit, sinabi ng Revelation 1:3 na ang panahon ay malapit na, maraming mga bulaang propeta, bulaang Kristo, upang dayain kahit na yung mga matured na sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, napakahalaga na tayo ang ating pananampalataya makaugat sa salita lamang ng Diyos at tayo patuloy mag-ingat. Pwede pabasa ng 1 Corinthians chapter 2 verse 5, Patrani.
1 Corinthians chapter 2, Verse verse 5. Oh. 1 Corinthians chapter 2, verse 5, upang Oh. ang pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, Hmm. pangyarihan ng Diyos. Yeah. Saan tayo sasalig? Saan tatayo yung pananampalataya natin? Sa karunungan, sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? What is the power of God? The gospel is the power of God unto salvation. Kaya kahit prophecy yung pinag-aaralan natin, kailangan naka-context ito sa everlasting gospel. Ano? Si Jesus mismo ang teacher natin, Matthew 24:14, ikinonect niya doon sa prophecy ni Daniel. Galing ni Jesus, ano? Praise God. Ngayon, sa lahat ng pag-aaral natin, saan talaga nakabase yung ating mga pag-aaral? Patrani, Isaiah chapter 8 verse 20. Isaiah chapter 8, verse 20. Yan. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na umaga sa kanila. Sa Tagalog, translate yan ng umaga. Pero ang meaning talaga ng umaga is bright future. Pero yung meaning ng liwanag dyan, yung to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, is that because there is no light in them. Yung light dyan, liwanag ng pag-unawa. So para maunawaan natin, ano? To the law and to the testimony. Pag sinabing law and testimony, hindi lang siya doon sa Ten Commandments. Yung Ten Commandments, yan yung pinakapusod ng buong law. Ano yung law? Book of the law. Law of Moses. Yung first 5 books, yan yung Torah. So sang-ayon doon sa Torah, na in-inspire ng Panginoon na sinulat ni Moises about 1513, biro mo, almost 1,500 years, sinulat ni Moises yung lahat na nagganap mula nung linalang ng Panginoon yung... Kaya pag may magtanong sa iyo, Patrani, na saan kumuha si Cain ng napangasawa? Sinulat ni Moises ito 1,500 years ang nakaraan bago pa nung pagkatapos linalang ng Panginoon ang sanlibutan. Marami na. Tsaka hindi naman masama yung pag-asawa noon ng mga kamag-anak dahil yun talagang utos ng Diyos. Patuloy naggumawa ng kasalanan ng tao, na di-deform, na nako-contaminate na yung pagkatao natin. Kaya ngayon pag mag-asawa yung mga magkakamag-anak, nagkakaroon ng problema. So, ang basihan ng ating pananampalataya to the law, the Torah, and the prophets, minor and major prophets, Old Testament. Kaya pag binasa mo yung Matthew o yung mga New Testament writers, sasabihin nila, as the scripture has said, or according. Si Jesus mismo, pangulo nito eh. As it is written, it is written. Na isusulat. Saan yung mga nasusulat according to the scriptures? Ano yung reference ng New Testament sa scriptures? Old Testament. The law and the prophets. Kaya pag mayroong magturo sa inyo na puro New Testament na hindi nagtuturo ng Old Testament, ingatan natin yan. Kasi hindi natin maintindihan yung New Testament pag walang Old Testament. Kagaya ng Jesus is the light of the world. He is the bread of life. He is the lamb that taketh away. Lahat ng mga description kay Jesus tungkol doon sa sanctuary terminology. Nakita natin? So, yan ang mahalaga, mga kapatid. Ngayon, Patrani, paano natin malaman na kung meron mga nagtuturo, kasi wala na mga propeta ngayon eh. Kinukuha lang natin yung mga prophecy doon sa Old Testament. Paano natin malaman kung ang propetang ito ay galing siya sa Panginoon? Jeremiah chapter 28 verse 9. Jeremiah 28, verse 9. Ah. Ang propeta na nanghuhula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Panginoon. Siya, pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. Yan. So pag may hula, dapat mangyari. Nakarinig na kayo na darating si Jesus noong 1994.
year 2000, Y2K. Marami naghula, marami mga mayaman, binenta yung mga ari-arian kasi darating na si Jesus. Yung mga rapture na yan, mga kapatid, yan ang iingatan natin. May bago na naman, mga 3 years ago yon nakaraan, September 14, darating yung magra-rapture na. So, marami mga believers dito na mga naniniwala sa turo na ito na magra-rapture, secret rapture pa naman. So, binenta yung mga ari-arian nila, wala na. Kasi darating na si Jesus. Kung magbebenta kayo ng mga ari-arian nyo, ibenta nyo para sa ikatatapos ng gawain ng Panginoon. Hindi dahil ira-rapture kayo. Kasi puro self-motivation lang yung, alam nyo, as much as ang ganda ng gospel, pag hindi natin to iningatan, ang magiging concern lang natin ay uy, ganitong gagawin ko para iligtas ako ni Lord. Pero tinan mo yung pagkaligtasan ni Lord, hindi lang naman sa personal yung experience. Pero yung pagtanggap, yung ginawa ng Diyos na kaligtasan para talaga sa lahat. Kaya itong spiritual gift na topic, hindi lang tayo iniligtas mula sa ating pagiging makasalanan, iniligtas din tayo sa ating pagiging makasarili. Kaya kung meron kayo nakitang mahalagang topic na ito, ibahagi natin sa church o kahit i-share nyo ito sa Facebook. Yung mga marunong dyan mag-edit, kasi hindi tayo masyado marunong mag-edit, at ihatiin nyo sa 3 parts itong pag-aaral natin. Yung napakahalagang pag-aaral itong spiritual gift, mga kapatid. Ngayon, dito sa paghuhula, ipapasok ko na lang ito Patrani, para sa ating mga kapatiran. Total, siguro nagre-relax sila eh. Kaya itong time natin eh. Number 1, meron tayong tinatawag na proper interpretation. Isa lang babasahin mo, Patrani, Luke chapter 24, verse 44 and 45. Luke chapter 24, verses 44 to 45. Pero linagay ko dito sa screen, reference yan, doon sa mga kaklase natin na gusto rin mag-aaral, no? Anong sabi ni Jesus? Si Jesus mismo. Luke 24, 44 to 45. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salita na ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangan matupad ang lahat ng sulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit, na magkagayoy binuksan niya nila mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang kasulatan. Sinong tinutukoy doon sa law and prophets? Diba? Sabi ni Isaiah 8:20, according to the law and to the testimony, if they speak not according to these words. Si Jesus naman, ano naman ang sabi niya sa sarili niya? Mula sa law, mga propeta at mga awit, sinong tinutukoy doon? Siya. Pabasa nga ulit, Patrani, doon sa verse 44. Sabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumainyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at mga awit. Kita nyo? Palagay nito, pabalik, pabalik ng ang screen natin. The law, the prophets, the Psalms. Ano? Sinong tutukoy? Si Kristo. Anong gagawin niya? Yung sacrifice niya para sa kaligtasan. Yung mga sa Old Testament, nakatutok sila sa darating na gagawin ng Diyos na kaligtasan ng Messiah ni Jesus Christ doon sa cross. Tayo naman, dahil nangyari na yung sa cross sa New Testament, dito tayo ngayon sa bagong panahon na tinatawag sa present time, lilingon tayo pabalik doon sa katotohanan, liwanag at kaganapan doon sa cross. Kaya meron study tayo ng ilang parts ng cross. I-explain, ituro, kasi the message of the cross is the power of God. So the message of the cross is the gospel. Yung mga tao sa Old Testament, hindi sila nailigtas dahil sumunod sa utos ni Moises. Iniligtas sila sa pamamagitan ng pangako.
at natupad na yan doon sa kasaysayan ng ating Panginoon Jesus, tayo na namumuhay ngayon, lilingon tayo doon sa nangyari doon sa cross para sa ating ikaliligtas. Ano? Malaman natin, matutunan natin na meron na para tayong tiyak na kaligtasan. Pangalawa, progressive revelation. Growing in grace. Kaya pag meron tayong mga kapatid na hindi pa alam nila yung ganitong katotohanan, huwag tayong maging, kumisan, nagagalit tayo. Ang tagal-tagal nyo na dito, ganito pa rin. Lahat tayo iba-iba yung stages ng ating paglago. So, progressive revelation of understanding. Ano? Kaya meron tayong 11th fundamental belief, growing in Christ. Ano yan? Growing in grace and in the knowledge of Jesus Christ. So, mula doon sa patriarchs, tingnan nyo mga kapatid yung diagram na ginawa natin. Mula pa yun sa mga patriarchs, papunta ng kila Moises, papunta sa mga propeta, sa mga awit, iisa lang ang direksyon ng kanilang mensahe. Yung darating na Mesaya na magliligtas sa atin, pinangako ng Panginoon sa Old Testament, tinupad ng Panginoon. Kaya ang kaligtasan mga kapatid, hindi na siya pangako. Yung mga prayer natin, Panginoon, aming pinanghahawakan ng inyong pangako ng kaligtasan, hindi na siya pangako, reality na siya ngayon. Ginawa na, tinupad na ng ating Panginoong Hesus. Kagaya ng Daniel, progressive ano? Yung lumalago. Yung Book of Daniel na prophecy, sa chapter 2, ulo na ginto. Chapter 7, layo na may pakpak at may kamay na parang tao. Iyan. Iba-ibang picture na pinapakita doon sa pangitain, pero iisa lang yung tinutukoy ng mga kaharian. Ayan, sundan yun mga kapatid. Iisa lang pala yan eh. Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, 10 divided kingdoms. From Rome, nagkaroon ng transition yung Rome. Political Rome, tapos naging ecclesiastical Rome. Lahat ng kaharian na ito, it belongs to one kingdom. The kingdom of this world that will come to an end. Nasaan ang Babylon ngayon? Nasaan ang Medo-Persia? Nandiyan yung mga bayan, pero hindi na sila yung gagahari. Oh. Pero tayo, sa ating pag-aaral, tinuturo natin, may dating na darating, yan ang kalian ng Diyos. So yung bato na wumasak dyan sa chapter 2 sa imahin, at yung judgment sa chapter 7, at yung cleansing of the sanctuary sa chapter 8, it belongs to the kingdom of God that will last forever. So pipili tayo mga kapatid, anong kingdom ang gusto natin? Siyempre doon tayo sa kingdom of God dahil tinawag niya tayo sa kaharian ng kanyang anak. Okay? So mga example yan. So dito tayo sa last part ng ating pag-aaral. Matatapos tayo mga kapatid. Ano ang nasa likod lahat ng mga teachings na ito? Ano ang nasa likod nito sabi ni Pedro? 2 Peter chapter 1 verse 21. 2 Peter chapter 1 verse 21. verse 21. Oh. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangauudyukan ng Espiritu Santo. Yan. Sino ang nasa likod lahat ng mga hulang ito? Espiritu Santo. Ngayon, pag sinabi natin wala pa yung Holy Spirit, kaya pag-pray natin dahil pag dumating yung Holy Spirit, paano tayo magtuturo ng hula na wala pa yung Holy Spirit? Kaya tayo nakakapagturo ng Bible kasi siya yung mismo nagtuturo sa atin, ginagamit lang niya yung mga tao. Yan ang tandaan natin mga kapatid. Ang Holy Spirit ay nandito na sa atin. Siya yung naggagabay, siya yung nagtuturo ng katotohanan. So isa sa mga pamamaraan na para malaman natin na tiyak doon sa mga propeta at mga false prophet ay itatanong talaga natin itong mga katanungan. 4 lang ito, Partrani. Number 1,
at sa ating mga kaklase dyan. Yung turo ba ni Kuya Epi, ni Kuya M? Ano? Sang-ayon ba sa to the law and to the testimony yung binasa natin kanina? Number 2, kung meron man magbibigay ng hula, nangyari ba ito? Jeremiah chapter 28, verse 9. Itong last na dalawa na question, napakahalaga sa practical at present time natin. Yung mensahe ba na nagtuturo, nakapunto kay Kristo o sa sarili? Baka mamaya magme-message lang ako dito. Ako ang paniwalaan yung mga kapatid kasi ako lang ang nakakaalam. Ako lang, yung mga iba puro mali, ako lang ang tama. Yun ang iingatan natin. Saan ko kayo dinadala? Sa aking sarili. Pero ang tanong, ang mensaheng ito, sino ang tinataas? Saan kayo na ituturo? Saan kayo pinapalapit? Sa speaker o dun sa pinagsasalita ng speaker kay Kristo? Yan ang pangatlong tanong. Pangapat, ito na yung pinaka-importante. Yung speaker ba, sinasakabuhayan ba niya yung mensaheng kanyang itinuturo? Kasi maraming gagamit sa pangalan ng Diyos. No? Yan ang apat na tanong na mahalaga na dapat natin malaman. Mga kapatid, ang banal na espiritu ay binigay na sa atin. Pwede pabasa ng Romans chapter 5 verse 5, Part Rani? Romans chapter 5 verse 5. Habang pumupunta ka doon, basahin ko ito ha. Binigay ng Panginoon sa atin ang banal na espiritu sa lahat ng mga tumanggap na sa Kanya. Kasama dyan yung tinatawag na spiritual na kaloob. At yung mga spiritual na kaloob dyan, spiritual gifts, for the benefit of the church as a whole, and to testify to the world the power of the gospel. Pwede pa ba sa part running ng ano? Romans chapter 5 verse 5. Oo. At ang pag-asa ay hindi humihiya Hmm. sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Okay. Ibinigay. Ang pag-asa, hindi nagpapahiya sa atin. Kasi kung minsan umaasa tayo, parang walang nangyayari. So hindi daw tayo ipapahiya, hindi tayo bibiguin. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang agape, ay ibinuhos saan? Sa ating mga puso. Sino nagbuhos ng pag-ibig ng Diyos? Ang banal na espiritu. Na ano? Na ibinigay na sa atin. So huwag na tayong hingi na ibigay yung Holy Spirit, mga kapatid. Pasalamatan natin ang Ama na nandito ang presensya ng banal na espiritu sa atin ngayon, na siya ang nagdala ng pag-ibig ng Diyos, na nagdala ng kaligtasan, nagpapaunawa sa atin ng mensahe ng kaligtasan, maranasan natin ang kapangyarihan ng kanyang kaligtasan, at maibahagi, maging patutuo sa lahat ng taong ating makasalamuha. Kasi maraming tao ngayon na kahit membro na ng church, hindi pa sila tiyak kung maliligtas. So doon sa kaligtasan ng biyaya ng Diyos na binigay sa atin, magbubunga yun mabubuting gawa. Huwag natin tanggalin yung mabubuting gawa kasi bunga yun ng pagtanggap sa Panginoon. Ano? Ngayon, sana by the grace of God, in the name of Jesus Christ, through the presence of the Holy Spirit, makita natin kung gaano kahalaga ang katotohanan ng tinatawag na turo ng Bible, spiritual gift. So ang tanong ko dito sa mga kapatid sa pagtatapos ngayong gabi, ito ba yung ating hangarin sa sarili natin? Na ating malaman, ipanalangin sa Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, na matuklasan natin yung ating spiritual na kaloob, gamitin sa kanyang gawain sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito natatapos ang ating pag-aaral, Partrani, at sa ating mga kapatid. Magandang gabi dyan sa inyong lahat. Ang pagpapala, biyaya, karunungan na nagbumula sa langit at inspirasyon patuloy mag-aral ng salita ng Diyos ang sumaatin. In Jesus' name, this is my prayer. Partrani, balik sa iyo. Yan, thank you na marami, Pastor, sa napakalinaw at napakagandang papapahayag ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon.
Sabi nga kanina mga kapatid na yung salvation ay yung first coming ng Panginoon ay ito po ay pinahayag niya yung kanyang pagliligtas. At ang inaantay po nating kanyang muling pagparito, yung kanyang muling pagbabalik mga kapatid, ito po yung harvest na mga kapatid. Kaya sabi nga po doon sabi po doon sa Revelation chapter 1 verse 3, kanina na binasa po natin na mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng salita ng hula at tumatupad. Dahil malapit na mga kapatid. Mapalad ang mga bumabasa. Kaya tayo po ay hinikayat mga kapatid na tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sabi nga po kanina ni ating pong tagapanguna na wag po tayo maging dependent lang mga kapatid sa mga tagapagsalita o tayo po mismo ay humingi sa Panginoon ng karunungan dahil ito po ay ipagkakaloob sa bawat isa sa atin at ang Diyos ang magpapahayag sa atin ng katotohanan tungkol sa kanya pong kaligtasan. Sabi nga po doon kanina mga kapatid na ang kaligtasan ay hindi na ito pangako. Ito po ay pinulfilled ng Panginoon. Ito po ay hinanap ng Panginoon at ito po ay kanya pong ipinagkaloob. Sabi nga po sa 1 John chapter 5 verses 11 mga kapatid. Ito ang patutuo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito nasa kanyang anak. At ang sino mang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Juan, sinusulat ko ito sa inyo sa mga sumampalataya anak ng Diyos upang naman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Kaya purihin po mga kapatid ang Panginoon sa isang napakalinaw na papahayag ng kanya pong pagliligtas sa bawat isa sa atin. Ito po ay ating pong panghawakan. Ito rin po mga kapatid ay wag po natin pong kimkimin sa ating sarili bagkus ito po ay atin pong ibahagi sa lahat po ng ating pong kasalamuha sa ating pong mga ating. Ayan, so bago tayo mag-end, Pastor, ay nais ko ring batiin muli nakasama sa gabing ito sina Sister Emily Obado Vicente, si Sister Lemmy Dumaran, si Sister Beth Iton Arlina, si Sister Paraluman Panganiban, si Sister Imelda Kibla, ganun din si Sister Abby Kibla, sorry po. Si Sister Abby Mortera Vasquez, ganun din nakasama natin si Brother Manding Claveria, si Sister Merna Doctolero at ganun din si Sister Evangeline Cruz, si Deste Paronda. At yung mga hindi ko po nabasa mga kapatid, kami po ay napapasalamat sa inyo na patuloy ninyo pagsubaybay sa programang ito na tuwing Webes at ganoon din tuwing Biyernes. Yan, Pastor, ay binabalik ko po yung pagkataon sa inyo para po sa atin pong closing prayer. Okay, thank you, Port Ronnie. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Patuloy tayong mag-aral sa ikalalago, ikatitibay, at pakikipagbahagi sa ikatatapos ng gawain ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, salamat at patuloy tayo lumago sa biyaya at karunungan natin pa Jesus hanggang matapos ang kanyang gawain. Tayong lahat na mga pagod na sa paghihiwa-hiwalay at hirap sa buhay dito sa mundo, darating ating Panginoon at tayo ay uuwi sa langit na bayan na kanyang inihanda sa atin bago pa man itinatag ang sanlibutan. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, makapangyarihan sa lahat, may-ari na ang buhay. Sa oras na ito, papuri, pagpapasalamat ay binabalik namin sa inyo. Sa inyong kabutihan, pagtsatsaga sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng ang aming mga likas ay ayaw makinig sa inyo, pinapahintulutan nyo kaming piliin, maglaan ng oras para mag-aral ng inyong banal na salita. Pagpalain lahat ng mga nakikinig ngayon, inyong mga anak, at ganoon din sa mga makakapakinig pa, na kaming lahat ay patuloy lumago sa biyaya, karunungan namin pa ni Jesus, maging
rooted and grounded sa katotohanan ng inyong banal na salita ang aming pananampalataya at hindi lamang sa karunungan ng tao. Salamat Panginoon sa presensya, gabay, kapangyarihan ng banal na Espiritu na patuloy humihimok sa amin mag-aral ng inyong banal na salita. Sa gabing ito, inyong mga anak, bawat isa sa amin, kami ay pansamantalang maghiwa-hiwalay, patuloy na pag-ingat ang aming maranasan. Kung meron man sila mga pangailangan ang bawat isa sa amin, kayo nakakaalam at ito ipoprovide ayon sa inyong pangako. At ang inyong pangako sa aming panalangin, ang inyong tugon ay laging oo. Kaya papuri, kaluwalhatian, kapangyarihan, pagpapasalamat ay binabalik namin sa inyo hanggang kami ay muling magsama-sama mag-aral sa darating na linggo sa programang itong Discover the Power of God's Grace. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming kasalanan at sa aming panalangin, pagpatawad sa aming mga kasalanan at katiyakan ng kaligtasan. Itong lahat ay aming hinihiling, tinanggap sa matamis sa pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Hesus. Amen. Patrani? Ayan, thank you po Pastor sa panalangin. At muli mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay po nakasama sa gabi ito. At tayo po ay matulog na mahimbing at damhin natin lagi ang presensya ng Panginoon sa ating pong araw-araw na at sa ating pong pagtulog sa gabi ito. Ay pagpapala ng langit o ang ating pong napag-aralan din ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin. And sa ngalan po na buo ng programang ito, kay Pastor Epe, and then si Part Rafi na hindi po natin nakasama sa gabi ito, si Brother Rico na nasa technical natin, at ganoon din sa ating po mga kaibigan, lahat ng makikinig ng programang ito ay purihin ang Panginoon sa inyong pong pagsama sa amin sa programang ito. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat mga kapatid. Palain po tayo na. Amen. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name, your kingdom
the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share.